So na-interview sila ng Forbes Magazine Africa, ng Forbes Magazine Africa in 2015, bago pa man naging presidente si Duterte. At dito inamin niya, naging kliyente niya, si former. So hindi malayo, kilala ni Bongbong Marcos, itong si Nicolas Kaufman. Defended Democratic Republic of Congo leader Jean-Pierre Bemba against war crimes and has Imelda Marcos as a client. Look at that. This is the highlight, mga Kadonatics. O eto mga Kadonatics, nabahala na din ba kayo sa performance ni Attorney Nicolas Kaufman? Nako mga Kadonatics, eto, may revelasyon tayo. In recent event mga Kadonatics, tinawag niya yung opinion ni Attorney Harry Roque na crazy scheme. Ang gusto kasi ni Harry Roque mga Kadonatics, ang gusto kasi ni Attorney Harry Roque mga Kadonatics, mag-file sila ng case under the Dutch law challenging the legality of Tatay Digong's arrest. Ngayon, alam naman natin mga Kadonatics, talagang illegal yung pag-arrest kay Tatay Digong, di ba? Gusto ng ICC agad-agad talaga. Ngayon, gusto niya to ni Roque mga Kadonatics, which makes sense. I-challenge ang legality ng pag-arrest under the Dutch law. Pero tinawag to ni Attorney Kaufman na crazy scheme. Now, may bago na namang incident mga Kadonatics. Pinagbabawalan si Hanelet Avancena mga Kadonatics na bisitahin si Tatay Digong by Nicolas Kaufman. Bakit? Immediate family mga Kadonatics, pagbabawalan mo na bisitahin. Alam naman natin talaga si Tatay Digong mga Kadonatics, what keeps him moving mga Kadonatics and fighting are the visitors. At kayong nasa The Hague, ngayon pagbabawalan mo si Avancena, nako, that is a wrong move. At may nalaman tayo mga Kadonatics na si Imelda Marcos pala mga Kadonatics ay isa sa mga clients ni Attorney Nicolas Kaufman 12 years ago. At may links tayo na bibisitahin mga Kadonatics. It's an article mga Kadonatics uploaded in a legit website. But before that, panoorin mo muna natin yung video 3 months ago. Isang Pinoy vlogger na nagsiwalat na pala nito. Tara, ito mga Kadonatics, short video lang to. Sir, may kwan kami sa inyo, may sorpresa kami. Sabi ko, ano yun, sir? May nakuha kaming article, sir. Maganda ito, sir. Para nakikita na namin. You will have fun when you will discuss this. Sabi ko, ano yan? Sir, si Kaufman pala ay naging lawyer rin ni former First Lady Imelda Marcos. Ayan! Nagulat ako. Sabi ko, totoo yan? Baka niloloko nyo lang ako Nako mga Kadonatics, actually, maraming hindi aware sa video na to. Kasi though ang may-ari ng video na to mga Kadonatics, ang channel na to may 200,000 subscribers. Pero this video particularly has gathered only around 30,000 views. So maraming hindi talaga nakakaalam. Well, in us mga Kadonatics, in our channel, malakihang views mga Kadonatics. Pero this will help actually. Ito. O nga, pinakita nila sa akin yung link. At pwede nyo rin hanapin itong link. Nandyan yan sa internet. So, siguro ilalagay ko rin yung link sa comment section o sa caption mismo, So, yun pala, sa artikulo, in as far back 11 years ago. 11 years ago. Walang date dito. So 11 years ago, that will be 2025 ngayon, 2015 or 2014. Ganun ba? 2014. 2014, meron ng artikulo dito kay Kaufman at leader ng isang milyonaryo, multimillionaire na dyan sa Africa, sa Zimbabwe, na naging kliyente ni Kaufman. At ito siya na flamboyant entrepreneur na ang pangalan ay si Frank Buyanga. So na-interview sila ng Forbes Magazine Africa, in 2015, bago pa man naging presidente si Duterte. At dito inamin niya, naging kliyente niya, si former First Lady Imelda Marcos. So ngayon, nakapagtatao, 2014, sabi ni Donaldo Retirado. So kung naging kliyente niya si Imelda Marcos,
And alam naman natin matanda na si Imelda Marcos, even during that time, hindi malayo. Hindi malayo kasi as administrator ng Marcos State ay si Bongbong Marcos eh. Si Bongbong Marcos ang administrator ng Marcos State. At parang siya rin ang nagmamanage na yung pera ng mga Marcoses. So hindi malayo, kilala ni Bongbong Marcos itong si Nicholas Kaufman. Nako naman mga kadonatics, pakibisita na lang yung channel ni Sir. Wait, the name of his channel, Vlogcaster Armandin mga kadonatics. Please visit his channel and watch the full video kasi nasa 33 minutes to. So ano ngayon mga kadonatics? Ano ngayon? May sinabi siyang article dito. At yun ang bibisitahin natin. Mga kadonatics, napag-alaman ko na legit pala yung website na yun kasi galing talaga sa Forbes Africa. Eto mga kadonatics, bisitahin natin. Alright? Nakita mo yung screen sa video ni Sir. Eto yung dalawang tao, si Kaufman at yung bilyonaryo from Africa. Kliyente din ni Kaufman. Di basta-basta yung mga kliyente ni Kaufman mga kadonatics. At eto, Forbes Africa. Basahin natin yung headings. The Scourge of the Dreaded Red Notice. It was published 12 years ago. Okay, kita nyo yan. So, klarong-klaro mga kadonatics, 12 years ago. That's around 2013. Basahin natin. Short article lang ito mga kadonatics. Yung first paragraph lang. International lawyer Nick Kaufman has represented the Gaddafi children, defended Democratic Republic of Congo leader Jean-Pierre Bemba against war crimes, and has Imelda Marcos as a client. Look at that. This is the highlight mga kadonatics. So, what does it say sa credibilidad ni Kaufman? Well, as far as me is concerned, my opinion is concerned mga kadonatics, di basta-basta ang pagkatao tong si Kaufman. Kasi yung mga kliyente niya, if not presidente, billionaire, or something like that mga kadonatics, world leaders, at nasama pa si Imelda Marcos. That was 12 years ago. Ano sa tingin niyo mga kadonatics? Sabi pa ni Sir sa kanyang video, si Bongbong Marcos ang nag-manage sa kanilang wealth. So, kilalang kilala ni Bongbong Marcos itong si Atty. Kaufman. Ewan ko lang, bakit nakuha ito ni Inday Sara Duterte? Kung sino man ang nag-suggest kay Inday Sara Duterte na kunin itong si Kaufman mga kadonatics, I think she or he failed miserably. Why do you have to get someone like Kaufman na naging kliyente niya mga kadonatics, ang nanay na nagpakulong kay Tatay Digong? Parang nakikita natin mga kadonatics na iba na yung treatment niya mga kadonatics. Parang nagiging stricto na siya sa mga nakasuporta kay Tatay Digong. Ito yung short video lang din yung papakita natin sa inyo mga kadonatics. Ang sinabi ni Hanalet Avancena mga kadonatics, bakit siya pinagbabawalan na bisitahin si Tatay Digong by Atty. Kaufman. Nakadalo na ba kayo muli kay FPRRD? Ang tanong. Hindi na. Hindi na. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na nagsabi nun, sabi niya, you cannot do that. Ginanyan niya. Kasi, you know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na nag-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko,
sa hotel, na inassess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim. Yun. Tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na ano. Tapos, noon, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, sususpend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos, the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. You know, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero, sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Makaano na ako, no? We cannot talk about the case. Pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about a case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, you know, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Di ba? Grabe mga kadonatics. Hindi ko mapigilan yung emotion ko. Ewan ko kung paano mag-react. Pero, one thing for sure, something wrong with Kaufman. I really don't know what is mga kadonatics exactly because, you know, I'm just a reactor. Pero, from the way it's happening right now, parang may ibang nangyayari mga kadonatics na hindi natin alam. Na under the table, na behind the scene, we don't know everything mga kadonatics, but the evidences are clear na lahat nakasuporta ka Tatay Digong. Parang diniprive yung authority, yung prerogative natin mga kadonatics to express. Especially sa immediate family. At ito yung video na tinawag niya yung idea ni Attorney Harry Roque na crazy scheme. Short lang din ito mga kadonatics. We compiled everything in one video para makita nyo lahat. Ito. Is your legal team actively considering the options reportedly raised by Attorney Harry Roque to file a separate civil action under Dutch domestic law challenging the legality of Mr. Duterte's or President Duterte's arrest and detention? Basically, he's asking mga kadonatics, Alvin asking about the option of filing a case against the Dutch law mga kadonatics, against the Dutch government on the illegal detention of Tatay Digong. Kasi may mga options. At ang sinabi ni Attorney Kaufman dito na that is a crazy scheme. Kasi that has something to do on Tatay Digong's interim release. Kasi sila din yung mag-approve. Perhaps you could enlighten me. Where is Harry Roque proposing to file this? Under Dutch law? Under Dutch legal. And what's the nature of this? Has he mentioned it in the media? No, not yet. Because it was proposed that a separate legal remedy filed under Dutch laws could be a possible option. Are you actively proposing the same? Well, this is not the first time I've heard such a crazy scheme. I would put it that way because at the end of the day, the Netherlands have to be involved in any
request to release an individual from the court, because in order to go to a target country or a country where the person has selected to be the place for him to be under house arrest, should obviously the pre-trial chamber agree, he would have to pass through the Netherlands territory. So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake. Well, what do you think, mga Katonatics? Grabe. Hindi ako makapaniwala na kliyente niya pala si Imelda Marcos noon. And what is happening right now speak for itself. Comment down below, mga Katonatics, what do you think of Attorney Kaufman? And don't forget to subscribe. God bless you. Ingat palagi, mga Katonatics. Bye-bye.